Magandang araw po sa inyong lahat. Habang papalapit po ang bagong taon, nais ko pong samahan niyo ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang sinasabi sa Kawikaan 19:21. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Napakagandang paalala, di ba? Kapag sumasapit ang bagong taon, marami sa atin ang gumagawa ng resolution o nagpaplano tayo ng mga gagawin natin. Isinusulat natin yung mga pangarap natin para sa bagong taon na iyon. Abalang-abala tayo. Walang masama rito dahil nais ng Diyos na maging masinop tayo sa ating mga buhay. Pero ang mga talatang ito ay nagpapaalala na dapat ang ating mga plano ay naka-align sa layunin ng Diyos, sa layunin ng Panginoon. Ang totoo, kahit gaano kaayos ang ating mga plano, kung ito'y hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ito magtatagumpay. Kaya mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Ito bang plano kong to ay naka-align sa kanyang layunin? Kasama ba ang Diyos sa mga plano ko? Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ang layunin ng Diyos ang pinakamainam. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang mas mataas sa ating mga plano, kung hindi, ito ay perpekto. Hindi niya tayo papahintulutang magpatuloy sa mga bagay na makakasama sa atin. Kung minsan, hindi natin agad nauunawaan ang kanyang layunin. Lalo na kung tila hindi natutupad ang ating mga hangarin. Ngunit ang talatang ito ay nagpapaalala na ang kanyang layunin ay laging para sa ating ikabubuti. Roma 8:28. Magtiwala tayo na ang plano niya ay laging mas maganda kaysa ating mga iniisip. Dapat nating ipaubaya ang ating mga plano sa Diyos. Sa paggawa ng plano, hindi sapat na umasa lamang tayo sa ating sariling talino o kakayahan. Kailangan nating isama ang Diyos sa ating bawat desisyon na ating ginagawa. Sabi nga magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang pagsuko ng ating mga plano sa Diyos ay nangangahulugan ng ating pagtitiwala sa kanyang karunungan at pagsunod sa kanyang gabay. Kung nais natin na magkaroon ng tunay na tagumpay at mapayapang buhay, hayaan natin na ang Diyos ang manguna sa ating mga plano. Siya ang may kontrol sa ating kinabukasan. Ngayong bagong taon, paano natin masisiguro na ang ating mga plano ay naka-align sa layunin ng Diyos? Manalangin. Simulan ng taon sa panalangin at tumingin ng gabay mula sa Panginoon. Pag-aralan ng kanyang mga salita. Maglaan ng oras upang basahin ng Biblia at alamin ang kalooban niya para sa atin. Magtiwala sa kanyang layunin. Kahit hindi agad natin naunawaan ang kanyang plano, magtiwala tayo na ang kanyang layunin ang pinaka-mabuti. Nung nakaraang taon, ang dami akong mga plano na hindi natupad. Sa una, nalungkot ako, pero kalaunan, naunawaan ko na ang plano ng Diyos ang mas mabuti. Ang mga pagbabago sa plano ko ang nagtulak sa akin na mas magtiwala sa Kanya at magpatuloy sa direksyon na kanyang inihanda. Kapatid, ngayong bagong taon, alalahanin natin ang sinasabi ng Kawikaan. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ipaubaya natin sa Diyos ang ating mga plano at magtiwala sa kanyang layunin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong layunin na laging mabuti. Tulungan mo kaming ipaubaya ang aming mga plano sa iyo at magtiwala sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Salamat po sa panonood ng maikling video na ito. Nawa po ay kayo ay magkaroon ng masaganang bagong taon at puno ng pagpapala para sa iyong pamilya. Maligayang bagong taon at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Kung nagustuhan nyo po ang ganitong klase ng video, please like and subscribe dito
sa Devotional Vlogs channel. Good day and God bless you.